Kapatid, isa ka ba sa mga may edad na hirap umupo, hirap tumayo, o hindi makalakad ng dire-diretso dahil sa masakit na balakang? O baka si lolo, si lola, o ang magulang mo lagi na lang may iniindang kirot sa balakang tuwing umaga o pagkatapos magtrabaho? Hindi normal ang tuloy-tuloy na sakit sa balakang. Baka ito ay rayuma, nerve problem, arthritis, o simptomas na ng panghihina ng buto. Pero huwag kang mag-alala dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 natural at abot-kayang paraan para maibsan at magamot ang masakit na balakang ng senior. Ito ang kaalaman na hinog. Tara, matuto para sa mas ligtas na pamumuhay. Unang sanhi, mahinang buto o osteoporosis. Kapag nagkakaedad, numinipis ang buto ng balakang, nagiging marupok at madaling mairita ang kasukusuan. Ito ang madalas na sanhi ng paminsang kirot o tila basag na pakiramdam sa balakang tuwing binubuhat ang sarili. Ang aking payo, uminom ng calcium at vitamin D supplements, gamot man o natural, mula sa gatas, sardinas o malunggay. Pangalawa, magpa-araw tuwing umaga kahit 15 minutes lang, libre at epektibong vitamin D source. Ikalawang sanhi, rayuma o arthritis. Kapag laging malamig ang pakiramdam ng kasukasuan, may pamamaga at sumasakit kapag ginagalaw, posibleng may rayuma. Ito ay dulot ng joint inflammation at kadalasang lumalala kapag malamig ang panahon o kulang sa galaw. Ang aking payo, gamitin ang warm compress tuwing gabi o umaga. Ilagay sa balakang ng 10 to 15 minutes. Uminom ng turmeric tea o luya tea, natural anti-inflammatory. Iwasan ang maalat, mamantika at malamig na inumin na nagpapalala ng inflammation. Pa-like naman at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Ikatlong sanhi, sciatica o pinched nerve. Kung ang sakit ay sumasama hanggang hita, binti o paa, parang may kuryente o tusok-tusok, ito ay posibleng sciatica, kung saan naiipit ang ugat sa balakang pababa ng likod. Ang aking payo, subukan ang mild stretching o simpleng leg raise habang nakahiga. Pwede rin ang ehersisyo gaya ng cat-cow pose o knee to chest stretch kung kayang gawin. Huwag umupo ng matagal. Gumalaw kada 30 minuto kahit simpleng lakad-lakad lang sa loob ng bahay. Ikaapat, kakulangan sa regular na ehersisyo. Kapag laging nakaupo, naninigas ang kasukasuan at lumalambot ang kalamnan. Ang resulta, madaling mapagod, hindi makatagal sa pagtayo, at lumalala ang sakit sa balakang. Ang aking payo, mag-walking routine sa umaga, kahit 10 to 15 minutes lang araw-araw. Pwede ring umupo sa silya at mag-heel lifts, leg extensions, o side leg raise. Tandaan, galaw ay gamot at hindi kailangang intense, basta tuloy-tuloy. Ikalima, kakulangan sa tamang pagkain. Hindi lang gamot ang solusyon. Minsan, sa tamang pagkain nagsisimula ang lunas. Kapag kulang ka sa protein, calcium, potassium at magnesium, hindi makakabawi ang kasukasuan. Ang aking payo, kumain ng kamote, saging na saba, itlog, malunggay at gatas araw-araw. Iwasan ng soft drinks, sobrang alat at canned food na may preservatives. Uminom ng maraming tubig para malinis ang kasukasuan at maiwasan ang paninigas. Kapatid, alagaan ang balakang. Ang masakit na balakang ay hindi simpleng sign of aging lang. Ito ay panawagan ng katawan na magbago ka. Sa bawat araw na pinapabayaan mo ang iyong sarili, isang hakbang iyon palayo sa masigla at masayang pagtanda. Pero kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kung mag-uumpisa ka ngayon sa paggalaw, pag-inom ng tama at pagkain ng natural, maaari mong gamutin ang balakang mo kahit walang mahal na gamot. I-share mo ang video na ito kay lolo, lola, nanay o tatay. At maraming salamat po at God bless!